Kaya mga ropa, practicein nyo sa nanay nyo, sa kapatid yung babae, kung paano yung mood nila. Sa babae naman, filter mechanism, once na may problema siya sa kanyang pag-filter ng mga lalaki, of course, paulit-ulit lang yung mga mamimit niyang lalaki. Ibe-break nila kahit anong rules. Even her best friend. So, pag palpak ang kanilang filter mechanism, papatol sila kung kani-kaninong lalaki. At kaya nilang mamili kung sinong lalaki yung makakapag-take home sa kanila. Because like I said, it's easy for women to get sex than men. We as a men, we are very fucking territorial. Nagiging attractive ang mga kalalakihan pag after 30s na. Okay, panoorin nyo muna ito mga ropa. Okay, these are the things na hindi maintindihan ng mga babae, especially yung mga kabataan na babae ngayon, na meron silang gampanin once na they are already in a relationship or pag nag-asawa na sila. I think ang mindset ng mga kababaihan ngayon is they want to feel happy most of the fucking time, which is hindi pwedeng mangyari because unang-una, emotional lang babae. And hindi palaging dapat masaya ka. Kasi pag lagi ka masaya, walang growth. Pero ganito yung mga gusto ng karamihan lalaki. Yung marunong sa bahay, yung nag-aaruga, yung marunong magkalinga sa bahay at sa anak, sa asawa. Kasi yun ang pinaka main core ng isang babae when it comes to relationship. Yung alagaan niya. Or kung God maaari, i-spoil niya kung gusto niya. Especially her husband, di ba? Or her boyfriend. Pero syempre, ang lalaki naman, kahit maliit na bagay yan, masaya na kami. Kahit na hindi ganun kalaki, as long as napoprovide mo yung pangangailangan namin, especially kung nakakatulong ka sa amin. Yung mga, kasi emotional needs, I think karamihan ng lalaki na very confident or mataas yung self-esteem nila, hindi na kailangan masyado ng validation or emotional connection pagdating sa kanila. Pero like I said, syempre iba yung way ng pagpapakita ng pagmamahal mo sa isang lalaki. Kasi once na nire-respeto mo siya, it shows lang na mahal mo siya. Di ba? Yun ang pinakagusto ng lalaki sa lahat pagdating sa relationship or pagdating sa babae na hinahanap nila. Yung mapakita ng isang babae na talagang mataas ang respeto niya dun sa asawa niya or sa boyfriend niya. Kasi pag hindi, walang mangyayari or it's hard to make the relationship work kung ang babae walang respeto sa lalaki. Kasi pag walang respeto sa lalaki ang babae, anong mangyayari? Pwedeng mawalan na rin siya ng respeto sa relationship. Okay? Tandaan mo ang babae, ano yan yan ang nagre-reflect ng leadership mo pag nasa relationship ka. So, doon makikita kung paano ka mag-lead ng relationship doon sa mga pinapakita ng babae outside the relationship. Kung paano siya bilang kaibigan, kung paano siya sa work, kung paano siya pag hindi mo siya kasama, pag hindi mo siya katabi, di ba? Kasi hindi pwede na girlfriend mo lang siya pag kasama mo siya Tapos, she's a different person pag hindi kayo magkasama. Or she acting like a single woman pag hindi kayo magkasama. Or may mga babae na pwedeng magkita, pero hindi pwedeng may makakita. May mga ganun babae, di ba? Kasi they still want attention from other men and yun ang pinaka-hinahabol nila. Kumbaga mas binavalue nila yung other attentions kumpara dun sa lalaki na pinili nila na makasama nila. At yun ang pinaka hindi magandang pag-iisip ng isang babae kasi mas binavalue nila yung attention ng mga lalaki na hindi naman nila nakasama or walang naibibigay sa kanila kundi yung attention lamang, 'di ba? Hindi yung talagang nandyan para mahalin ka ng totoo, hindi yung nandyan para protektahan ka, yung mag-provide sa iyo, 'di ba? So may mga ganung babae na talagang mas binavalue nila yung attention outside the relationship. Kaya nga hindi pwede mga ropa na yung girlfriend mo nagpo-post pa rin ng mga provocative, sexy photos, nagsasayaw pa rin sa TikTok ng mga seductive dance, 'di ba? Hindi pwede kasi once na in a relationship ka na, you need to act like you really value the relationship. Kasi pag hindi yung binavalue yung relationship na gusto mo, then what do you expect in the future? Kahit na sabihin mong, kumbaga kung itong lalaki na to ginagawa mong placeholder boyfriend, then what do you expect in the future? Pwedeng dala-dala mo pa rin yan yung ganyang pag-uugali kasi you are thinking na they're always the best guy out there. Yes, there are. Pero hindi mo siya pwedeng pagsama-samahin sa isang tao. Hindi mo siya pwedeng i-Frankenstein sa isang tao lamang. Dahil lahat ng tao may flaws, lahat ng tao may pagkukulang sa sarili. Hindi tayo perfect, di ba? Kaya kung ikaw bilang babae, naghahanap ka ng perfect na lalaki, tall, dark, and handsome, may mga gano'n naman, pero bobo ka usap, pero hindi marunong mag-plan ng date, or masyadong mama's boy, or walang bayag,
Or meron naman, tall, dark, and handsome, yun nga lang, hindi siya rich, pero sanay magdala ng relationship, sanay, kumbaga, kayang i-lead yung buhay mo, kayang i-lead yung relationship, or yung magiging future family nyo. So, nasa sayo kung paano ka pumili ng isang lalaki. Pero sa ating mga lalaki naman, tayo ang mamimili kung sino yung gusto nating karelasyong babae, di ba? Hindi pwede na makikipagrelasyon ka agad-agad dahil malaking puwet niya, malaking dede niya, or magaling siya. Pagdating sa bedtime, hindi rin yun ang batayan eh. Kasi karamihan din sa lalaki, mas binavalue nila yung sex kumpara sa relationship na meron sila. Kasi ganito mga ropa, pagdating sa sex kasi, once na ang babae ginagawa lahat para sa'yo, pag nagpapaka-kop-kop siya sa'yo during the bedtime or every time na may contact kayong dalawa, dun mo masasabi na talagang down na down yung babae sa'yo. Dun mo masasabi na talagang she's very submissive. Okay? Kaya yung mga ibang lalaki, doon tinitingnan yung pagtingin sa kanya ng isang babae, which is pwede rin naman. Pero mga ropa, gusto kong malaman nyo na ang mga babae, ginagamit din yun para mapasunod ka. Okay? They want to be submissive. They want to do yung kung ano yung mga gusto mo pagdating sa bed para mas makontrol ka nila na talagang akin ka lang. Ginagawa nila yun for the sake of may benefits din sila nakukuha. Gets? Hindi yung gusto nilang mapasaya ka, kaya nila ginagawa yon. And I'm doing this for you. I'm not doing this for me. I know there are some women na they don't want to be submissive. Okay? At ayaw nilang gawin yung mga bagay na gusto ng mga lalaki, pero ginagawa nila yon because nire-respeto nila yung lalaki or because that's their duty dahil pumasok sila sa isang relationship. Pero mga ropa, ulitin ko, pag ginagamit na yun ng babae, yung sex, para mapasunod ka, then it's not genuine anymore. Hindi mo na masasabi na yung sex is ginagawa niya because she respect you. Di ba? Ginagawa niya yun because meron siyang makukuha sa'yo na talagang alam niya na ikaw lang makakapagbigay nun. Gets? Pero may mga babae rin, ulitin ko, may mga babae rin na ginagawa yun para lang mapasunod ka niya. Okay? Or maybe she's planning something or meron siya hilingin sa'yo or nasabi mo aalis ka ng weekends tapos gagawin niya yun ng Wednesday. Para mapasunod ka, para wag ka nang umalis ng weekends. So, hindi rin maganda yung mga ropa. Yun yung mga bagay na dapat nakikita natin bilang lalaki. Yun yung sinasabi ko sa inyo, seeing the matrix. Kaya mga ropa, talasan nyo yung pakaramdam nyo. Kasi kung meron marunong bumasa ng emotions ng babae, tayo yun. Kasi kahit sila, hindi nila kilala yung sarili nila. Maniwala kayo sa akin. Kahit yung emotions nila, hindi nila masabi kung ano nga ba ang takbo ng emotions nila. Or ang takbo ng isip nila. Kasi ang babae, laging binabase lahat yan sa nararamdaman nila. Pwedeng yung feelings na nararamdaman nila ngayon is right, pwedeng hindi. Diba? Pwedeng tama ngayon, pwedeng hindi tomorrow. Or pwedeng tama ngayon, mamaya hindi. Gets? Kaya mga ropa, dapat nyo talagang matutunan kung paano talaga magbasa ng emotions ng mga kababaihan. Alamin nyo kung saan sila nagre-respond, alamin nyo kung ano yung mga bagay na gusto nilang i-manipulate. At makikita nyo yan kasi pattern ng mga babae yan eh. Kanya-kanya silang pattern na ginagawa nila in order for them to get what they want. So kung ginagawa niya sa kaibigan niya, ginagawa niya sa'yo, ginagawa niya sa parents niya, makikita mo yun eh. Okay? So para at least alam mo kung paano mo siya i-counter. Okay? Hindi mo i-counter na sasabihin mo sa kanya napaka-manipulative mo naman. Hindi ganoon, ropa. So balik tayo sa videos na binasa sa atin. Ganito ang pinakagusto ng mga kalalakihan sa bawat babae na gusto nila maging girlfriend o maging asawa, yung marunong sa bahay. Yung marunong magkalinga, di ba? Pero syempre, hindi lang doon. Dapat ang babaeng pinipili natin, of course, dalisay. Di ba? Hindi yung merong questionable pass. Kasi mahirap din pag may questionable pass, mga ropa. Hindi mo rin magugustuhan yun at hindi rin masarap sa pakiramdam. Kahit na sabihin mo masarap sa kama, pero hindi siya masarap emotionally pag naiisip mo yon. Dahil we as a men, we are very fucking territorial. Diba? Ayaw natin na yung pipiliin nating babae, merong nakaraan na kakaiba. Or karamihan ng mga babae ngayon, mas marami pang sexual partners sa ating mga lalaki. Because like I said, it's easy for women to get sex than men. Kasi we as a fucking men, we need to be a fucking attractive first. Diba? Kailangan muna natin may gawin sa sarili natin. Kaya nga it really takes time to be attractive. Kaya nga mapapansin mo, nagiging attractive ang mga kalalakihan pag after 30s na. Diba? O yung mga 30 plus na. Pero ang mga babae, may tinatawag naman na prime age. Nandun yung edad nila na at least 18 to 25 years old. Doon naman na pwede sila makipag-negotiate kung sino yung gusto nilang lalaki. At kaya nilang mamili kung sino yung lalaki yung makakapag-take home sa kanila. Pero hindi nila alam na pwedeng sinasabotahin nila yung future relationship nila once na ginawa nila is pumatol kung kani-kanino.
'di ba? Kaya nga yung sa Tao of Badass na sinasabi ko, ang lalaki may approach mechanism. Ang babae merong filter mechanism. Pag ang lalaki mahina or sablay ang kanyang approach mechanism, pwedeng he will die. Yung mga bagay na hindi nakaka-survive, they die, di ba? So ganun ina-explain yung nasa libro na kahit anong bagay na hindi mag-survive, mamamatay. So sa ating mga lalaki, hindi naman tayo literal na mamamatay. Pero pag sa pagpili ng babae, pwede tayo sumablay. Okay? Kasi pwedeng piliin mong babae is yung hindi naman talaga pasok sa criteria mo. Kumbaga pinilit mo lang or gina-justify mo kasi hindi ka marunong pumili ng babae or hindi mo alam kung paano mag-pull ng babae. Gets? Sa babae naman, merong filter mechanism. So pag palpak ang kanilang filter mechanism, papatol sila kung kani-kaninong lalaki. Yun yung sinasabi ko sa inyo na sinasabotahin nila yung sarili nilang relationship in the future. Na nag-open sila ng legs kung kani-kanino. Siguro narinig nyo na rin to, may mga babae na willing mag-open ng legs kahit kanino as long as mataas yung attraction nila. Pero pag ikaw, nakikita nila, may potential ka in the future na ikaw na lang muna, na ikaw yung gusto kong makarelasyon in the future but not now. So ang gagawin sa'yo, either paghihintayin ka or gagawin kang placeholder boyfriend. 'Di ba? Paghihintayin ka nila or papahirapan ka nila. Kasi ganun ang logic ng mga babae. Pag alam nila na may potential ka na maging provider at protector ng kanyang magiging pamilya, pero hindi ka nga lang ganun kalupit dumiskarte, gagawin nila is para kang reserve. Gets? Kumbaga sa basketball, bangko. Ipapasok ka lang pag kailangan na. Kaya mga ropa, ulitin ko, pag nararamdaman nyo na talagang ang babae, hindi naman ganun kataas ang attraction sa inyo at laging maraming dahilan or laging sa convenience niya lang, pumapayag siya, tsaka kayo nakakalabas, then it shows lang na talagang yung babae na yan, hindi ka talaga totoong gusto. Kasi ang babae will break rules for the man that they like. Okay? They always fucking break rules for the man that they like. Ibe-break nila kahit anong rules. Even her best friend. Kumbaga, ibe-break nila yung pagkakaibigan nila. Pag once na, let's say, na-involved siya dun sa boyfriend ng best friend niya. Ganun ang logic ng mga kababaihan, mga ropa. Gets? Once na nakita niya na you are so fucking the best guy. Kahit na magkapatid na babae, pwede niya i-break yung rules niya. Di ba? Para dun sa boyfriend ng ate niya or ng sister niya once na nagkaroon ng sexual tension, 'di ba? Or nagkaroon ng attraction na talagang hindi mo mapigilan. Hindi natin pwedeng i-deny yan. And we all know na it's happening. Maybe you know someone, 'di ba? Or maybe you heard some stories about that. But anyway, filter mechanism and approach mechanism, pag sa lalaki, mahina ang approach mechanism mo, you will die. Anything na hindi makakasurvive, they will die, di ba? Sa babae naman, filter mechanism, once na may problema siya sa kanyang pag-filter ng mga lalaki, of course, paulit-ulit lang yung mga mamimit niyang lalaki. And maybe you heard some stories about a woman na kung sino-sino yung naging asawa, merong 5 anak, pero iba-iba yung ama, di ba? So yun yung a good example of sira yung filter mechanism. So saan nanggagaling yun? So pwede ba may trauma? Yes, pwede. Pwedeng galing sa loob ng pamilya or pwedeng galing from her past relationship. Depende, di ba? Kaya nga talagang dapat makahanap ang isang babae na talagang yung lalaki is talagang marunong mag-lead or ililid siya sa kabutihan. Na someday marirealize niya na shit, tama pala yung boyfriend ko, tama pala yung asawa ko. The only time na nare-realize lang naman ng mga babae yung mga ginagawa ng lalaki, pag nakita ng mga babae, yung mga tinuturo sa kanila nung boyfriend nila, ginagawa ng ibang babae. Or let's say, puta, ito yung sinabi ng boyfriend kong wag kong gawin na nangyari sa kaibigan ko. Putya, antigas pa naman ang ulo ko, hindi ko siya sinusunod, tama pala siya. That's the only time na pwedeng ma-realize niya na shit, tama pala yung boyfriend ko. Diba? Kaya mga ropa, wag kayong tumigil sa pag-lead ng babae. Hayaan nyo na mag-away kayo, hayaan nyo na may conflict kayo. Walang problema yan kasi that's part of the relationship. At hindi mo maialis yun na magkaroon kayo ng conflict once na nasa relationship kayo. Okay? So anong takeaway natin dito mga ropa? Of course, maghanap tayo ng babae na talagang swak doon sa criteria natin. Though there's no such thing as perfect woman, pero andyan ka to lead her, alam mo yun, maging perfecto siya sa paningin mo. Though we all know na wala naman talagang perfectong babae at wala naman din perfectong lalaki na kaya mag-lead ng perfect life. Diba? Pero andyan ka to learn and to support her and at the same time to have a fruitful relationship with the woman that you want to be with forever. Okay? Wow, so cheesy naman, suplado. Siyempre. Dahil kumain tayo. Thank you for our sponsor. Joke lang. Kailan kaya natin sasabihin yun, no? Yung mga isisingit natin.
So yun mga ropa, ingat-ingat dahil maulan. Ingat sa mga bumabiyahe, lalo na yung mga nagbumotor dahil madulas ang daan. And ugaliin magdala ng kapote, wag nyo akong gayahin, hindi ako nagdadala. Kasi kinakabisado ko yung ulan. Though sometimes nagkakamali talaga ako, hindi naman maiiwasan yon. So parang ganun ang dapat yung gawin pagdating sa mga babae. So alam ko na maulan sa umaga. Since hindi naman ako pumapasok ng umaga, tanghali na ako, so wala nang ulan. So do I need to bring my kapote? No. Kaya sakto, pag umuwi ako ng 9 or past 9, wala nang ulan. So do I need to bring my kapote? Hindi na. 'Di ba? So ganun mga ropa, dapat ganun kayong bumasa ng mga kababaihan. Alam nyo kung kailan sila lalandi, alam nyo kung kailan sila may toyo, alam nyo kung kailan sila bad mood, alam nyo kung kailan sila masaya, alam nyo kung saan sila nagre-respond para maging masaya. Yun ang dapat yung makabisado mga ropa. Okay? Kaya mga ropa, practicein nyo sa nanay nyo, sa kapatid yung babae, kung paano yung mood nila sa loob ng bahay. Or sa mga classmate nyo, or sa mga teachers nyo, or sa mga professors nyo na babae. Mahuhuli nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Even your professors, makakukuha mo yung kiliti niyan at bibigyan ka ng mataas na grade. Pero huwag ka naman sumipsip, tangina ka. Lagyan mo pa rin ng konting effort yung pag-aaral, ropa. Okay? Hindi porket favorite ka ng professor mo dahil nakuha mo ang kanyang kiliti. Huwag mo naman na sagarin ang kanyang kabaitan. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Wala nang traffic. Pwede na tayong sumingit. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa. O, siya. Daming hebas.